galawang sindikato. Parang galawang sindikato. Ang ginawa ni Recto. Dapat talaga nito, ano yan, dapat talaga dito kay Recto, sibakin. Dapat sibakin ito ni PBBM. At hindi lang simpleng sibakin. Dapat nito'y ikaso kasi grabe yung ginawa niya, mga kabunyog, mga kababayan. Ito, pag-usapan natin. Kahit ano ito, na-discuss ko na ito noong nakaraang mga araw pero may mga bago akong nalaman. Ano ba kasi ang nakita natin na matindi pang ginawa ni ni nito ni Ralph Recto. Mga kabunyog, alam naman natin na ang pinaka-issue dito, yung pondo ng PhilHealth na 89.9 billion pesos, trinasfer yun o pinapatransfer yun sa National Treasury. Ang nag-utos na i-transfer yun ay si Ralph Recto nang siya pa ang Department of Finance Secretary. Ngayon kasi ano na siya hindi na siya Department of Finance Secretary, Executive Secretary na siya. Pero, mga kabunyog, mga kababayan, noong Finance Secretary siya, pinatransfer niya yung 89.9 o 90 billion na pundo ng PhilHealth. Ngayon, itransfer ito sa National Treasury. Nung na-transfer na sa National Treasury, 60 billion yung transfer. Yung kulang na 29.9 billion, hindi na pinasunod ng Korte Suprema. May TRO nang nakuha. Kaya ang na-transfer lang yung 60 billion sa PhilHealth. Ngayon, bakit ko sinasabing galawang sindikato? Alam naman natin na si Recto, bago siya naging Department of Finance Secretary ni PBBM, mga kabunyog, ang dating Finance Secretary ni PBBM, si Benjamin Diokno. Si Benjamin Diokno. Yan yung, nung maupo si PBBM noong 2022, ang kanyang Finance Secretary ay si Benjamin Diokno. Kaya lang, sumasakit na rin siguro ang ulo ni Benjamin Diokno. Kasi grabe yung mga pondo, sobra-sobra yung mga budget, hindi na alam kung saan kukunin yung pondo At syempre kapag ginawa mo yung ilang mga bagay, pwedeng magagalit ang tao. So hindi kaya ni Diokno yung ano na yon. Kumbaga sumasakit ang ulo niya. Kumbaga ngayon itong si Recto, politiko. At the same time, economist. So pag politiko ka na economist ka, ibig sabihin, economist ka, gagawan mo ng paraan. Alam mo kung saan kukunin ang pera. Pero dahil politiko ka, kahit magalit ang tao, okay lang yan. Kasi kailangan yung gusto ng mga politiko, mapagbigyan mo. O ngayon mga kabunyog, ano bang ginawa ni Recto? Ay di ba, ang pinag-uusapan ditong budget, 2024 GAA. 2024 GAA. Ngayon, nung 2023, kasi yung 2024 na GAA, pinag-usapan yan 2023. Nung 2023, si Recto ay member pa ng Kongreso. Member siya ng House of Representatives. Ngayon, anong nangyari? Anong nangyari, mga kabunyog? Nung member siya ng House of Representatives, si Recto, mga kabunyog, mga kababayan, member siya ng House of Representatives, taong 2023, ito yung nangyari. Basahin natin to. Ito. Ayan Ayan. To recall, Malacanang in 2024 proposed 281.9 billion pesos unprogrammed appropriations. Congress tripled it to 731.4 billion pesos. Hindi rin natin alam. Bakit triniple ng Kongreso sa 731.4 billion? Ibig sabihin, ang dami nilang projects na dinagdag. Bulk was for flood control works from which to take up to 70% kickbacks. Unprogrammed appropriations may be funded from surplus taxes, fees, interest from securities, and new loans. Congress cooked up a new source, supposed excess funds of GOCCs. It was premeditated, Carpio said, si retired Senior Associate Justice Carpio ito. Which evil genius plotted? Sinong nagplot nito, nagplano? The House has records.
Albay Representative Joey Salceda inserted the rider on November 13, 2023. Appropriations Committee Chairman Saldico endorsed it to Speaker Martin Romualdez on November 16, 2023. The plenary approved it. Then, Deputy Speaker Recto shepherded the rider in the BICAM. In January 2024, he moved to the cabinet to implement the 731.4 billion unprogrammed appropriations. So nakuha nyo? Di ba? So nakita nyo yung dinaanan na proseso nito? Mga kabunyog, ang unprogrammed appropriations na pinopose ng Malacanang ay 281.9 billion. Ang ginawa ng Congress, ginawang 731.4 billion pesos. Karamihan dyan flood control. Ibig sabihin, may mga kongresista o kaya mga senador na may mga projects na dinagdag. Saan ngayon kinuha yung pampondo sa unprogrammed appropriation? Sa excess funds ng mga CES. At dinagdagan, excess funds ng GOCCs. Sino ang nagsabing pwedeng gamitin yung pondo ng GOCC? Nagsingit ng rider. Nagsingit ng rider. Ano yung siningit na rider na yan? Ang siningit na rider ito, mga kabunyog. Yan. Special Provision 1D. Special Provision 1D of the 2024 General Appropriations Act, GAA, authorized the Department of Finance, DOF, to collect fund balances or excess reserves from government-owned and controlled corporations, GOCCs, to fund unprogrammed appropriations, leading to a controversial transfer of 60 billion pesos from PhilHealth to the National Treasury. However, the Supreme Court recently declared this provision in its implementing Department of Finance circular void, ruling it as unconstitutional rider and ambiguous, impacting the transfer of remaining funds. So, ang siningit doon sa House ay yung tinatawag na special provision 1D. Ano ba yung special provision 1D? Yan yung nagbibigay ng authorization sa DOF, Department of Finance, para kunin yung fund balances or excess reserves ng GOCCs katulad ng PhilHealth. Ngayon, sino kasi ang nagsingit ng Special Provision 1D sa 2024 GAA? Yan na nga po yung binasa ko kanina, na ang nagsingit niyan ay sila Recto mismo. Sila Recto mismo ang nagsingit. Ito na yung binasa ko kanina. Which evil genius plotted it? The House has records. Albay Representative Salceda inserted the rider on November 13, 2023. Appropriations Committee Chairman Saldico endorsed it to Speaker Martin Romualdez on November 16, 2023. The plenary approved it. Tapos, ng panahon na yan, si Recto ay Deputy Speaker. Siya ang nagpalusot niyan sa BICAM. Ano ang ebidensya na siya ang naglusot niyan sa BICAM? Ito yung mga perma nila, Ayan. Ito yung mga pumirma doon sa BICAM report ng 2024. Nandyan ang perma ni Recto. Tingnan nyo ang perma ni Recto, mga kabunyog, mga kababayan. Nandyan. Kaya, kumbaga, ikaw yung kasama sa pumirma dyan. Itong si Recto ay pumirma. Kita nyo yan, Itong pangalawang, itong row sa kanan. Pinakakanan, yung second to the last row. Conferees on the part of the House of Representatives, Representative Elizalde Co, Chairperson, Representative Estela Luz Kimbo, Representative Ralph Recto. Yan, nakaperma si Recto. Kasi ng panahon na yan, Deputy Speaker siya. Ibig sabihin, nagperma ka sa GAA ng 2024, isiningit nyo yung rider na yon. Anong rider? Yung rider na nagbibigay ng power sa executive at sa Department of Finance na gamitin yung pondo ng mga GOCCs. Yan yung siningit na rider. Rider yun kasi singit. Tapos, pagkatapos mailusot yun sa Kamara, sa GAA,
pinirmahan na ng presidente at pagkatapos noon na-appoint na si Recto bilang DOF Secretary. Nung na-appoint siya DOF Secretary, yung inaprubahan nila kasama siya si Recto, in-implement niya na. Kaya mali na sabihin na parang inosente si Recto sa lahat ng yan. Hindi. Sa simula't simula pa, nandun na si Recto. Parang ano yan mga kabunyog. Kaya ito, ang nangyari dito, si Recto nakabahagi nung GAA, nung naglusot ng GAA at sila yung BICAM. Inaprubahan nila yung rider na yon. Ano yung rider na yon? Yung nagbibigay sa Department of Finance ng power na gamitin yung excess funds ng mga GOCCs. At pagkatapos malusot yon, na-appoint na si Recto sa Department of Finance. Ginamit niya na ngayon yun. Alam ni Recto yun. Kaya yung sinasabi na parang walang alam si Recto at saka parang siya, in good faith siya. Paano mo ngayon masasabing in good faith? Ngayon, sinasabi ni Salceda, hindi daw siya ang nag-insert nun. So kung hindi siya ang nag-insert nun, si Recto pala. Tapos later, pinakinabangan ni Recto yung insertion na yon, yung provision na yon. Diba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito mga kabunyog, mga kababayan, grabe ang ginawa nila Recto. Parang sindikato talaga. Actually, yan okay sana yon kung parang ikaw, finance secretary ka, hindi ka naman ang naglusot ng rider na yon o hindi ka kasama doon. Hindi. Kasama siya. Kasi member siya ng Kongreso ng BICAM na naglusot noon, ng rider na yon. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, matindi ang ginawa ni Recto. Dapat talagang sibakin ito at ikaso. Ngayon, sinasabi ng iba, hindi, in good faith si Recto, pinatupad niya lang naman yung batas na yon. Okay, pinatupad niya, pero sino kasama siya doon sa naglusot noon? Parang planado Planado. Una, 231 billion lang ang program appropriations, ginawa nilang 731. Linakihan. Tapos ang tanong, saan kukunin yung pampondo doon? Siningitan nila ng Special Provision 1D. Ang tawag doon ng rider kasi siningit. Ano yung nakalagay doon sa Special Provision 1D? Binibigyan ng power ang Department of Finance na gamitin ang excess funds di umano ng GOCCs. Pagkatapos noon, na-appoint na si Rectong Department of Finance Secretary. At ng Department of Finance Secretary niya, ginamit niya na yung special provision na yon. Inorderan niya na ngayon ang PhilHealth. I-transfer nyo yung na yon, yung excess funds nyo. Tapos, nung na-transfer na, ginamit ng pampondo saan program appropriations, karamihan flood control. Yan mga kabunyog. Kasama siya sa nagplano, tapos siya rin ang nag-implement. Tapos sasabihin mo ngayon, parang inosente siya sa mga plano na yan. Pangit lang doon kasi ang sinasabi, in good faith siya. Ibig sabihin, parang siya wala siyang magagawa. Nandyan na yan Hindi Di ba? Nandun siya. Kasama siya doon sa nagplano ng mga yun. Dinideny ni Salceda, hindi daw siya ang nag-insert nun. Kaya ito mga kabunyog, sana kay PBBM, maisip niya rin, matindi pala tong si Recto. Matindi pala tong si Recto. Hindi ako yun Hindi ko kaano-ano yan. Kaya ito, actually, pag dinidiscuss ko ito, ang viewers ko kukunti lang. Ngayon, 797 lang viewers natin. Wala hindi interesado masyado ang tao pagka ganito ang topic natin. Pero okay lang. Sa akin naman, kahit hindi interesado ang tao sa ganitong topic, yan? At least kayo na mga nanonood ngayon, alam nyo kung anong nangyari. Kaya sinagaan kong itingnan talaga ano bang nangyari. Yung pala, nandun yung perma ni Recto. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, grabe itong ginawa ni Recto. Ikaw na yung gumawa ng batas,
na kontra sa mamamayan kasi grabe yun. Patago pa naman. In-insert niya eh. Ang tawag nga ng Korte Suprema, rider. Rider. Bawal ang rider eh. Ha? Bawal ang rider. Bakit bawal ang rider? Dapat kung ano yung ilagay mo sa title ng batas, ito hindi, siningit na lang. Kaya nga Special Provision 1D. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang malungkot na nangyari dyan. Kaya ang pinag-uusapan natin dito, hindi ito 2025 budget. Di ba ang pinag-uusapan natin, ang pinaka-controversial na budget, 2025. Ito hindi. 2024 pa lang to. 2024 pa lang. Kaya halos sa kada taon, grabe ang kontrobersya ng budget natin. 2024 budget, ito pinag-usapan natin. 2025 budget, yung mga insertions na grabe rin. Ngayon, sana dito sa 2026 budget, wala na. Sana. Sana. Ang galing kasi ng mga politiko natin magpalusot. Planadong-planado. Sana, sa ganitong ginawa ni Recto, nasibak na sana siya. Yun sana ang pagpapakita na hindi pwede yan. Ang ginawa ni Recto, grabe. Kaya lang hindi, pre-promote pa sa pagiging executive secretary. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.